pinaka-reason na kahit medyo gabi na at medyo hindi maganda yung pakiramdam is pinilit kong pumunta dito para pag-usapan natin yung nangyari kay Ma'am Inday. Anong naging naramdaman mo sa nangyari sa inyo ni Ma'am Inday ay ni Ansing. Nanay Ansing? Oh. At about mo kay Ansing, kasi kung ikukumpara nyo, bago kami nagkita ni Ansing, ay iba't ibang beneficiary ng Daddy Frankie. Especially, di ba, kay Ate Nida. Alam naman natin lahat na si Ate Nida ay may pinagdaanan, no? Pero, ang kinakakahanga ko lang, si Ate Nida, kahit may pinagdaanan siya or may sakit siya, marunong siyang tumanggap bilang tao. Ganun din naman first time akong pinakilala ni Daddy Frankie. Bakit ko po ito nasasabi? Kasi si Ansing normal, di ba? Oh. Bakit si Nida, pinakilala ako ni Daddy Frankie? Kahit ba sabihin mo hindi siya mag-smile, pero kung talagang smiling face talaga si Ate Nida, pero ang hinangaan ko doon sa normal, tsaka sa may sakit, magkaiba. Kumusta ka naman, ma'am? Okay ka lang po? Okay lang po. So, magandang gabi po muli. Magandang po. At syempre sa ating mga tagapanood, mga kababayan, mga kabarangay, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie, magandang gabi. Sa lahat na nandyan sa premiere natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, mega shoutout po sa inyong lahat. Alam nyo mga kababayan, bukas na po ang flight ni Ma'am Inday, pero may nabuti pa rin ng team kasama si Mami Rochelle ngayon na pinuntahan dito sa kanyang tinutuluyan si Ma'am Inday para makausap. Makapagbigay din siya ng kanyang side dahil alam ko bawat isa sa kanila ni Nanay Ansing is para sa akin lang po, no? Baka nabigla lang or hindi lang talaga nagkaunawaan. Nakaraang araw po, napanood ninyo na binalikan ko si Nanay Ansing. At napanood nyo naman yung sinabi niya na admit din niya na may pagkakamali siya. Kaya gumawa rin ako ng paraan, nakausapin din si Ma'am Inday, pinuntahan talaga siya. Sinamantala ko na itong pagkakataon kahit gabi pa, ay pinilit ko bago siya bumalik ng Japan para magkaliwanagan. At gusto ko lang din sabihin sa lahat ng ating mga tagapanood na kaya ko ito ginagawa is para maging maayos. Si Daddy Frankie always hangad ko'y maging maganda or gaganda ang samahan. Dahil nga po andito tayo sa social media at lalong-lalo na po bilang charity vlogger is gagawa ko ng paraan. At gusto ko rin na mapagbigyan si Ma'am Inday na masabi yung gusto niyang sabihin. Alam ko may gusto siyang sabihin at gusto rin niyang magpaliwanag. Dahil kung natatandaan ninyo, yung una nilang tagpo ni Nanay Ansing is inuwi ko na kasi medyo mainit. Medyo hindi nga po nagka-igihan. Kaya sana, no, ay maging yun para sa akin, sana maging maayos or magka-unawaan, no? So, Ma'am Inday, magandang gabi ulit. Ayan. So, tanong ko lang, Ma'am Inday, kumusta ka naman sa ilang araw magmula nung umalis ka sa Pangasinan dito? Sa akin, syempre na-miss ko yung mga kalugan, yung mga harutan, di ba? Kasi alam naman natin lahat, no?
at sa mga supporter viewers ng Daddy Frankie na yung bawat galaw namin, depende rin kasi sa sitwasyon yon. Meron ang Daddy Frankie, may good vibes, di ba? May seryoso, may iyakan, mga ganyan. So, na-miss ko dito, kahit na hindi tayo ganun katagal naman nagkasama-sama. Pero, syempre, masaya yung babaunin ko sa Japan dahil tinanggap nyo kami ng talagang tao nyo kami tinanggap. Nung una kasama yung team ko, may pa-surprise ka sa birthday ko. So, syempre, isang malaking bagay yun, no? Dahil tayo, once a year lang tayo nagbe-birthday, pero yung bilang first time kitang na-meet, tapos ganun po yung sinurprise mo sa akin. Ang saya-saya ko, syempre, babaunin ko po talaga yung saya na yun. At yung ganun din sa mga buong team ng Daddy Frankie, Mami Rochelle, no? Hindi ko po naramdaman talaga yung may halong plastic. Although, syempre, nandun po yung hiya natin. Ganun naman talaga pag first time sa tao, di ba? Pero, dahil nga sa pinakita nyo at pinaramdam nyo, talagang totoong tao kayo. Tapos, ganun din sa buong team. Nung una, nangangapaan. Tapos, nung ano na, mga ilang araw na nagkakaharutan na. So, yun yung magandang samahan at saya na babaunin ko sa Japan. Kasi first time talaga itong nangyari sa akin. Sa bagay, hindi naman ako ganun katagal sa social media. No? At yun nga, wala naman akong sinasampa-sampahan na kung saan-saan. No? Sa totoo lang, inamin ko na rin ito na pangalawang 2 times ko pa lang na nag-reactor kay Daddy Frankie. Kaya yung magandang salubong at pinaramdam sa amin, doon pa lang buong puso ako nagpapasalamat po sa inyong lahat at sa buong team. Sana, diba, hindi lang sa akin, kahit sino po ang bimisita sa inyo, alam ko na ganun po kayo mag-appreciate sa mga bisita nyo na dahil totoong tao kayo, yun po, yun lang yung magandang mga nangyari na ano. At syempre masaya din ako dahil na-meet ko yung mga ibang beneficiary ng Daddy Frankie. Tayo nakatuklas kung paano mag-mission si Daddy Frankie. Diba? Kaya yun yung na-experience ko. Syempre sino ba naman ako? Si Inday Okray lang. No? Kaya isang tao na kilala, no? Na nabigyan tayo ng pagkakataon na magawa at makasama sila. Malaking bagay po yun at napakasaya po nun para sa akin. Kaya salamat din po sa iyo, Daddy Frankie, at ganoon din sa buong team. Mami Rochelle, salamat din po. Okay. Yun, gaya ng sinabi ko, Ma'am Inday, syempre ayaw ko rin na isipin mo na one-sided ako. Kaya pinaka-reason na kahit medyo gabi na at medyo hindi maganda yung pakiramdam is pinilit kong pumunta dito para pag-usapan natin yung nangyari kay Ma'am Inday. Anong naging naramdaman mo sa nangyari sa inyo ni Ma'am Inday ay ni Ansing. Nanay Ansing? About dun po, kasi, di ba, kasi sa mga hindi nakakaintindi, no, mas maganda na rin to, nahihiyaman ako dahil alam ko masama pakiramdam ni Daddy Frankie, pero nga, dahil si Daddy Frankie, patas, no, patas siya. Ito yung masasabi natin na hindi script, hindi prank, no? Kasi kung prank to, kung script to, wala naman po kami magagawa kung yun ang iisipin ng iba, no? Hindi, ako sa akin hindi ko po pwedeng ipagpilitan at ipaliwanag. Kasi ako lang po yung makakapagsalita. Ako po yung kasama ng personal. So alam ko po yung ginagawa namin, no? At about dun po kay Ansing, kasi kung ikukumpara nyo, bago kami nagkita ni Ansing, ay iba't ibang beneficiary ng Daddy Frankie. Especially, di ba, kay Ate Nida. Alam naman natin lahat na si Ate Nida ay may pinagdaanan, no? Pero, ang kinakakahanga ko lang, si Ate Nida, kahit may pinagdaanan siya or may sakit siya, marunong siyang tumanggap bilang tao.
Ganun din naman first time akong pinakilala ni Daddy Frankie. Bakit ko po ito nasasabi? Kasi si Ansing normal, di ba? Oh, bakit si Nida, pinakilala ako ni Daddy Frankie? Kahit ba sabihin mo hindi siya mag-smile, pero kung talagang smiling face talaga si Ate Nida, pero ang hinangaan ko doon sa normal, tsaka sa may sakit, magkaiba. Diba? So si Nida tinanggap ako ng maayos. Kung bakit nakapag-advise din ako kay Ate Nida, dahil sinabi ko naman talaga na may nagkaganon din ako. So na-share ko lang naman yun. Kasi iba yung pag-approach ni Nida, na kahit ganun yung kalagayan ni Nida. Yung sa iba pa, di ba? Yung iba pang beneficiary, wala naman na ganun, okay naman. Kasi ako bilang respeto din kay Daddy Frankie, sinasama niya ako sa mission. Pero hindi po ako yung tao na aaboso na, halimbawa kung hindi ako kinakausap ni Daddy Frankie at hindi ako tinatanong, susugod-sugod ako na magsadadagdag ng ganyan. Alam niyo po, wala akong magagawa kung hinusgahan niyo ako, no? Hindi tayo magkakilala. Opo, ilalabas ko rin po sa aking live. Pagdating ko sa Japan, ipakikita ko po sa inyo ang screen. No? Kasi, opo, may mali ako. Aminado ko, may mali ako. No? Hindi ko po ugaling manghusga ng tao. Kasi ako po, kahit hindi ko nakilala si Daddy Frankie, no? Kahit nakilala ko si Daddy Frankie Daddy Frankie yan Maraming supporter. No? Ngayon, ako, hindi ko na ipagyayabang na meron din akong tinutulungan na sa messenger lang kami nagkakausap. Pero kung ako mapanghusga sa kapwa ko, no? Na hindi ko kakilala, na hindi ko pa nakikita ng personal, no? Pero yung puso ko, iba, tayo naman ganun Sino ba naman sa atin lahat ang masasabi nyo na perfect kayo? Kasi ako, never ako nagsalita na santo ako. At sinabi ko rin yan kay Daddy Frankie, na Daddy Frankie ako, diretso po ako magsalita. Kung meron po ako nagagawang pangit at masama, sabihan niya ako. Dahil unang-una pa lang si Daddy Frankie ang kausap ko nung ako'y nagpaalam na mag-reactor. Wala po akong ginamit na ibang tao. Dahil ayoko rin po talaga na someday, pag lumapit ka sa ibang tao, hindi mo kabisado, nababago, masusumbatan ka. So, about tong kay Ansing naman, kasi ganito yan Sabi ko nga sa inyo, nakita nyo naman sa video, na sinama ako ni Daddy Frankie sa mission. Okay lang po ba? Oh, yes. Diretso. Sige po. Sinama ako ni Daddy Frankie ni Mami Rochelle, no? Ang focus po namin dyan, ang purpose po namin dyan is ituloy niya ako. Narinig niyo naman po yun. Ituloy niya ako sa bahay ni Kuya JJ at ni Kuya Oliver. Diba? Opo, common na yun siguro mangyayari dahil nakikita natin sa video ng Daddy Frankie na mismo si Daddy Frankie is nababastos. Diba? Pero opo, nandun tayo, labas ako doon. Diba? Kasi sila ni Daddy Frankie yung nag-uusap, sila ni Daddy Frankie yung nagkikita, tayo ay nakikinood lang. Diba? Pero, bandang huli, hindi po ako isasama ng Daddy Frankie para makipag-away kay Ansing. Diba? Huwag niyo sasabihin na wala akong respeto kay Daddy Frankie o kahit sino pang tao. Diba? Hindi ako kilala sa social media dahil mababa lang ako. Marami na pong nanlait sa akin, especially sa pinanggalingan ko. Pero tinanggap ko yun dahil kilala ko yung pagkatao ko. Isa pa, si Daddy Frankie ba naman? Isasama ako sa ganyan para isabong ako kay Ansing. Siguro naman, alam niyo yan. Hindi ganun si Daddy Frankie. Na isa akong, hindi ko na kasi hindi ko kasi gusto yung sinasabing sponsor ako Kasi sa totoo lang, pag ako nagsabi ng totoo sa inyo, sasabihin nyo mayabang ako. Saan ako lulugar? Diba? Pero lahat, eto din, pinagka-anuan tayo ni Daddy ng Frankie ng oras para nga dahil patas siya para masabi ko din yung side ko, no? So ako kahit noon pa
Sa pinanggalingan ko, nag-reactor ako. Hindi lang po ako reactor. Talagang nagbibigay po ako. At meron din po akong iba na nabibigyan. Pero hindi ko na po babanggitin yun dahil hindi naman po payabangan. No? At hindi ko rin po pinipilit sa inyo na paniwalaan niyo ko. Siyempre tayo naman ganun eh. Mas maniniwala tayo sa sarili natin dahil kilala natin yung sarili natin. At kung sinasabi niyong bastos ako, FYI, saan po ba ako nakatira? Bago po ako nag-asawa ng Hapon, ampun po ako ng Hapon na kung saan sponsor ko nung ako'y nag-aaral. No? Okay po, nag-OFW ako. Diba? Pero yung pagka-OFW ko, hindi po nagtagal yun dahil nung pinaalam ko dun sa sponsor ko na nandito po ako nanay, ganyan-ganyan. So, mas minabuti nila na pauwi na ako ng Pinas para i-adapt nila ako. So, dalawa yung kategory ko dito. Pero hindi ko po pinagyayabang yun. No? Ngayon, na-adapt ko po lahat ang pag-uugali ng Hapon. Diba? Pero, dahil Pilipina pa rin ako, hindi ko tinatakwil ang bansa natin. At hindi ko tinatakwil bilang Pilipina ako. Diba? May karapatan din ako sa Pilipinas dahil Pilipina ako. Pero kahit naman sino sa atin, no, kung sasabihin nyo na wala akong disiplina, nasan po ba ako? Diba? Mas ipagyayabang ko at ipagmamalaki ko na ang bansang Japan ay madisiplina, marespeto. Kailangan pag nakatira ka sa ganun lahat yun, pag-aaralan mo, maa-adapt mo lahat yun. So, hindi ako sumama kay Daddy Frankie, hindi niya ako sinama para makipag-away. No? Malaking hiya naman ako kay Daddy Frankie. Di ba? Na kahit ganun na nangyari, sa likod ng camera, nag-sorry ako sa kanila. Di ba? Dahil wala naman pong may gusto ng ganun eh. Unang-una, ang mga ebidensya ko, ipapakita ko yan. Dahil, nung time na yon na sinabi niya Inday Badiday, hindi ko po kilala yon. So, nagtanong pa ako sa live ko, sino ba yung Inday Badiday? So, sinearch ko sa Google, di ba? Wala yun eh. Pero yung pagkakasabi nyo na inaalipusta ko, na ginawaan ko siya ng pangalan na Avatar, para sabihin ko po sa inyo, nasa video po ng Daddy Frankie yan. At ilalabas ko po yan. Diba? Siya po yung nagsabi na maglilipistik ako dahil pangit na nga ang mukha ko, tapos wala pang lipstick, pangit na nga ugali ko eh. Lahat po yan papakita ko sa inyo na yan ang katibayan. So tayo, siguro marami din akong pagkakamali, no? Na nagre-reaction ako, no? Sinasabi nyo, binubuli kita, Ansing. Ha? Nagbabasa ako ng comment section. Yan kung bakit nagtatagal ang aking live. Kasi nakikipag-transaction ako. Minsan, hindi ko to sinasabi sa inyo para balikan at panoorin nyo ang video ko para magka-views ako. Nung una, nagsasabi ako sa mga supporter, no? Pasintabi kay Ate Ansing, kay Ansing, no? Na walang personalan kasi magre-reaction lang ako sa video nyo na ayon na rin sa mga sinasabi at nakikita namin bilang manonood. So sinasabihan ko po ang mga supporter na pwede po kayo magbigay ng mga opinion nyo kasi hindi natin maaawat yan eh. Kahit na sino, kahit na si Rapi Tulfo, kahit na sino pang matataas, di ba? Kapag nagkaganyan, hindi nawawala ang basher. Opo, natural na yun. Di ba? Hindi rin natin mapipigilan yan. Kahit ang Daddy Frankie, kahit mag-premier yan, kahit sino pa po ang umawat dyan, kung sino magkukomment, hindi kayang pahintuin ni Daddy Frankie yan. Di ba? O, sino, kahit ba sabihin mo pahintuin mo yan, natatouch mo ba yan? Para pwede mong batukan yan. Di ba? Hindi. O, ngayon, sinasabi ko yan, karapatan yung magbigay ng opinion, pero wag naman below the belt. Kasi tao pa rin si Ansing. So, balikan niyo yung live ko. May mapapatunay ako ng ganyan. No? So, about dun sa Avatar, siya nagbigay yan. Na sinabi niya na, Daddy Frankie, noon nga sabi ng ka-workmate niya, I think Chona yung pangalan, tatandaan ko yan, nasabi niya na sinabihan akong Avatar ako.
O, sino mga nakapanood sa inyo? Siguro naman lahat kayo napanood niyo yun. No? Ngayon, sabi niya, sino ba yung avatar na yan? Sinabi niya, sinerch niya. O, sinabi niya doon, mas maganda pa nga yung mukha ng avatar eh. So, unsafe. Sino nang bully sa'yo? Di ba? Sarili mo. So, yung hindi mo maaalis yan eh, kahit si Daddy Frankie, nagbiro siya nung inano yung testing yung TV ni Nida. Sabi niya, o baka si Avatar, o si Avatar yung panoorin, ganito, gano'n. Something gano'n, ha? Pero sa'yo, unsafe. Sa'yo lumabas lahat yun. Bakit si Daddy Frankie? Ang dami-dami nagre-reaction sa'yo. Na sinusundan lang yung saya or yung sinabi mo. Bakit ako lang yung inaaway mo? Siguro ang pagkakamali ko, nagbabasa ako ng comment section. Hindi ko binabanggit yung mga pangalan na nagsasalita against you. Pero minsan sinasabi ko rin sa live ko na, gumaganon ako. Kasi yun yung way ko na inaawat ko. Nagbabasa ako, tapos pag nalaman ko hindi maganda, gumaganyan ako. May mga ganyan ako. Yan ang style ko. Dahil yun ako. No? So, hindi ko pagpipilitan na maniwala kayo. Dahil kung nakita niyo yung video, nandito ako dahil may nabasa rin ako. Sabi, script prank. Kasi sabi, ready na ba? Wala akong sinasabing ready na ba sa video ni Daddy Frankie. No? Sabi niya, andyan si Ansing. Yes, sinabi ko yung andyan si Ansing. Kasi di ba, nagulat ako. Saan dyan si Ansing? O, nagano pa nga ako kay Mami Rochelle. O, di ba? Tapos ngayon, sino ba mag-e-expect? Na sabi niya, ikaw pala si Inday Balide. Ang ganda-ganda naman ng sanabi ni Daddy Frankie. Nani Ansing, halika dito, pakikilala ko sa'yo si Inday Okray. Diba? O, tapos pumasok siya. Tapos umano ako. Hindi pa naman ako nagsalita nun na. Siya ang bumanat sa akin na ikaw pala si Inday Okray na nanlalangit sa kanya. Tanong ko sa inyong lahat. Kay Daddy Frankie, sinabi niya kung sino yung mga legit reactor. Pero si Daddy Frankie, hindi maramot. Maraming nagre-reaction at maraming tumatawag ng avatar. Di ba? Bakit hindi mo awayin lahat yun unsafe? Tapos tinatanong kita, sabi ko sa'yo, di ba ikaw rin naman tinawag mo akong Inday Baliday? Di ba?